Nakapalibot sa trono ng Diyos ang 24 na trono. Bawat isa'y may koronang gintong nagniningning na hindi kailanman nawawala ang liwanag. Nakasuot ng busilak na puti, 24 na figura ang tahimik na nakaupo. Hawak ang mga panalangin ng di mabilang na kaluluwa. Sa loob ng 2,000 taon, wala pang tiyak na nakapagsabi kung sino talaga sila. Mga anghel ba silang may sinaunang karunungan o mga taong nanaig sa imposibleng pagsubok? Ngayong gabi, matutuklasan na ang lihim at maaaring mabago nito ang paraan ng iyong panalangin, pagtitiis sa sakit at paghihintay sa pag-asa. Sapagkat kung sila'y nakaupo na roon, ibig sabihin may nakalaan ding lugar para sa iyo. Isipin mo ang isang katahimikang mas malalim pa sa alinmang naranasan mo. Isang lubos na panahimik na ni ang mga anghel ay di mangahas magsalita. Si Juan, ang huling buhay na apostol, ay nag-iisa, ipinatapon sa tuyong isla ng bato at asin na tinatawag na Patmos. Nasa kanyang mga tuhod, hindi sa kagustuhan, kundi dahil sa bigat ng kanyang pangitain. Isang pangitaing wala pang propetang nakakita ng ganoon kalinaw. Hindi na niya nakikita ang mga pader ng bilangguan sa Roma. Iba na ang kanyang nakikita, isang ibang mundo. Bumukas ang langit sa kanyang harapan, parang sugat na gawa sa liwanag. Hinila siya pa itaas, dinala sa mga antas ng pag-iral na wala pang salitang tao ang makapagpapaliwanag. Ang una niyang nakita ay trono. Sa pahayag Kabanata 4, talata 2, sinabi niya, "Agad akong nasa espiritu at nakita kong may trono sa langit at may nakaupo roon. Ngunit hindi ito basta upuan lang. Ito ang sentro ng lahat ng nilikha. Mula rito'y kumikidlat, dumadagundong ang kulog na parang tinig na puno ng kapangyarihan at ritmo. Palibot ng trono ang maningning na berdeng liwanag, tulad ng esmeralda, berde, ang kulay ng buhay na walang hanggan." At nang akala ni Juan na wala na siyang kayang matanaw pang higit sa kaluwalhatian, may nakita siyang isa pa, 24 na trono. Hindi ito bakante. Ang mga ito'y may laman, 24 na matatandang nakaupo sa isang perpektong bilog, gaya ng isang makalangit na konsehong nagtitipon para sa isang pasyang aapekto sa buong kasaysayan. Ang bawat isa'y may suot na puting kasuotang nagniningning lampas sa anumang ilaw sa mundo. Ang bawat isa'y may koronang ginto, hindi korona ng kapanganakan, kundi koronang kinamit. Sa Griego, ang salitang ito ay Stephanos, korona ng taong nanaig. Hirap huminga si Juan. Sino ang mga figurang ito na nakaupo malapit sa kataas-taasan? Hindi ito basta detalye sa likuran. Isa itong pahayag, sapagkat sa mga sinulat ni na Daniel at Isaias, sa tuwing nakikita ng isang propeta ang trono ng Diyos, hindi ito kailanman nag-iisa. Sa Daniel Kabanata 7, talata 9, isinulat niya, "May mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay naupo. Binuksan ang mga aklat at nagsimula ang paghuhukom." Sa Hari 22, inilarawan ng propetang si Mikaya ang pangitain ng Panginoon sa kanyang trono na napapaligiran ng buong hukbo ng langit na nakatayo sa kanyang kanan at kaliwa. Pinag-uusapan ang kapalaran ng isang bansa. Ang trono ng Diyos ay palaging lugar ng paghuhukom at mga pasyang humuhubog sa mga kaharian. Ngunit may nagbago. Ang mga upuan ay hindi inaayos pa lamang, napunan na ang mga ito. Hindi nanonood lamang ang matatanda mula sa malayo. Kasali sila. At habang pilit iniintindi ni Juan ang lahat ng ito, may isa sa 24 na figura ang gumawa ng hindi inaasahan. Yumuko siya at nagsalita. Nagsalita siya gamit ang tinig ng isang taong marunong maghintay, isang taong patuloy na naniwala kahit wala ng dahilan para umasa. Ang kanyang tinig ay hindi tulad ng isang anghel na hindi kailanman nanghina. Isa itong tinig ng isang taong nagtiis, at dito nagsisimula ang palaisipang gumulo sa mga iskolar, pastor at Kristiyano sa loob ng 2,000 taon.
Sino ba ang 24 na matatandang ito? Maaari ba silang mga anghel na may papel na hindi kayang abutin ng tao? O sila ba ay mas personal, mas nakaaantig at mas mahirap isantabi? Sapagkat kung totoo ang mga palatandaan, ang bawat tahimik mong panalangin ay matagal nang iniangat sa ginintuang mangkok patungo sa bilog na iyon. Bawat luhang hindi nakita ng iba ay nabibilang na ng isang taong naghihintay sa sarili mong trono. Hindi makatingin sa ibang direksyon si Juan. Ang kanilang kasuotan ay kumikislap na parang ang mismong liwanag ng Diyos ay tumatagos sa kanila. Ang kanilang mga korona ay sumasalamin sa kidlat mula sa trono at kumikislap. At sa kanilang mga kamay, may hawak silang bagay na bumubuo sa lahat, mga alpa at mga mangkok na may insenso. Hindi lang ito mga simbolo, ito'y mga kasangkapan ng propetikong pagsamba at espiritual na labanan. Malinaw sa teksto, ang mga mangkok ay puno ng mga panalangin ng mga banal. Ang iyong mga panalangin, ang akin, ang iyak ng milyon-milyon, sama-samang inihandog. Totoo at puno ng kahulugan, umaakyat gaya ng mabangong handog. Pagkatapos, ang korderong pinatay ay lumapit upang kunin ang balumbong selyado. At sa sandaling iyon, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa. Kumanta sila ng isang bagong awit. Binasag ng kanilang tinig ang katahimikan sa langit at ang mga salitang kanilang binigkas ay hindi kailanman lubos na maiintindihan ng mga anghel. Karapat dapat kang kunin ang balumbon at buksan ang mga selyo nito, sabi nila. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo kami para sa Diyos mula sa bawat lipi, bawat wika, bawat bayan, bawat bansa. Tinubos mo kami, hindi sila, kami. Ang salitang iyon ay bumaligtad sa lahat sapagkat hindi tinutubos ang mga anghel. Hindi sila nagkasala, hindi nila naramdaman kung paano maligaw, hindi nila kailangang iligtas. Ngunit ang mga matatandang ito ay umaawit bilang bahagi ng kwento ng kaligtasan. At kung sila ay tinubos, ibig sabihin, hindi sila nagmula sa langit. Mga taong nakaabot doon, mga nagtagumpay, mga mananampalatayang nanatiling tapat hanggang makamit ang korona. Lalong naging malalim ang misteryo gaya ng isang sagradong hamog. Kung sila'y tao, paano sila nakaupo na roon kung hindi pa nangyayari ang huling pagkabuhay? Kung sila'y anghel, bakit sila may suot na koronang ipinangako lang sa mga magtatagumpay sa pananampalataya? Kung sila'y simbolo lamang, bakit sila kumikilos, nagsasalita, nakararamdam at sumasamba na tila buhay na buhay? Ang tanong na ito ang umuukilkil sa bawat kabanata ng pahayag. At kapag lumitaw na ang katotohanan sa pagitan ng mga linya, hindi lang nito ilalantad kung sino sila, kundi kung sino ka dapat maging. Ang ilang bilang sa Biblia ay ginagamit bilang diin, ngunit ang iba'y bahagi ng mismong disenyo ng Diyos. Ang 24 ay hindi basta numerong pinili. Isa itong nakatagong mensahe, isinulat 1,000 taon bago ang pangitain ni Juan. Noong unang isinaayos ni David, ang isang huwarang balang araw ay aaling-awngaw sa langit. Upang malaman kung sino ang mga matatanda, kailangan nating unawain kung bakit 24 sila. Noong dinisenyo ni David ang templo, humarap siya sa isang katanungang walang madaling sagot. Paano magpapatuloy ang pagsamba ng tuloy-tuloy, walang tigil sa harap ng Diyos? Hindi kayang umawit ng tuloy-tuloy ang mga tao nang hindi nagpapahinga. Hindi kayang maglingkod ng mga pari nang walang tulog. Ngunit ang Diyos ay umiiral sa labas ng panahon at ang kanyang trono ay hindi kailanman tumitigil. Kaya't may ginawa si David na kahanga-hanga. Nagbilang siya, gumawa siya ng plano, hinati niya ang mga pari sa 24 na grupo. Sa unang Kronika Kabanata 24, binanggit ang kanilang mga pangalan, bawat angkan na maglilingkod. Ang bawat grupo ay may responsibilidad batay sa kanilang lahi.
Bawat isa'y tumatanggap ng banal na tungkulin kapag sila na ang nakatakdang maglingkod. Sa pagtatapos ng tungkulin ng isang grupo, ang susunod ay papalit. Sa paraang ito, hindi tumitigil ang paglilingkod sa tahanan ng Diyos. Araw-araw, taon-taon, ngunit hindi doon natapos si David. Isinaayos din niya ang mga musikero sa 24 na pangkat. Sa unang Kronika 25, inilalarawan sila na may mga alpa, liryo at pompyang. Sila'y sinanay upang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Hindi lang sila basta mga awit. Sila'y mga propeta na ginamit ang himig upang ihayag ang katotohanan. Isipin ang pagsikat ng araw sa mga pintuan ng templo. Isang grupo ng pari ang paalis, ang susunod ay parating. May mga daliri ng pumipitik sa mga kwerdas. May mga tinig ng umaawit ng papuri. Hindi kailanman natahimik ang tunog ng pagsamba sa templo. Hindi basta napiling bilang ang 24. Ito'y kumakatawan sa buong kaayusan ng paglilingkod ng mga pari. Isang ganap na siklo na sumasalamin sa disenyo ng langit sa lupa. Ngayon isipin mo ang pangitain ni Juan sa pahayag. Nakita niya ang 24 na matatanda na kaupo at may suot na mga korona. Hindi ito walang kabuluhang numero. Isa itong makalangit na bersyon ng parehong sistema ng pari, ngayoy ganap at walang hanggan. Ang bawat matanda ay may hawak na alpa, tulad ng mga iniatas ni David sa mga musikero sa templo. Sa mundo ni Juan, ang mga alpa ay hindi pangpalamuti lamang. Mga kasangkapan ito ng propesya, mga gamit upang gawing mensahe ang pagsamba. Ang dating ginagawa ng salitan sa templo, ngayoy ipinakikitang nagpapatuloy magpakailanman sa hukuman ng Diyos. Ang mga matanda ay hindi hawak ang mga gamit bilang dekorasyon. Taglay nila ang pagkakakilanlan ng walang hanggang pagkapari. Ang 24 ay kumakatawan sa itinalagang pagsamba. Hindi lang ito numero, isa itong sagradong schedule, patunay sa kanilang papel ang mga alpa. Nang marinig ng mga tagapakinig ni Juan ang salitang 24, hindi sila nag-isip ng matematika. Naalala nila ang mga ritual sa templo, ang mga tapat na pag-ikot, ang pagsambang hindi humihinto. Ngunit may isa pang antas ito. May ilan na nagsabing ang 24 ay maaring kumatawan din sa 12 lipi ng Israel at 12 apostol. 12 mula sa lumang tipan, 12 mula sa bago, pinag-isa sa iisang bilog. At pinagtitibay ito sa pahayag 21. Inilarawan ang bagong Jerusalem na may 12 tarangkahan, bawat isa'y ipinangalan sa isang lipi ng Israel, at 12 pundasyon, bawat isa'y ipinangalan sa isang apostol. Muli nating nakita ang 12 at 12 hindi bilang simbolo, kundi bilang tunay na tao, tunay na pangalan, inukit sa estruktura ng lungsod ng langit. Kung may pangalan ang lungsod, bakit dapat maging di-personal ang mga taong nasa paligid ng trono? Ang mga matatanda ay nasa tamang lugar kung saan sila inilagay ng pangitain, nakaluklok bilang mga haring pari, buhay na tanda ng mga iniligtas. Sa kontekstong ito, magkasama ang simbolo at ang tao. Pinag-iisa ng bilang ang mga tema ng Israel at ng mga apostol, ngunit ang kasuotan at korona ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan. Ito ay mga buhay na tapat, pinarangalan at iniluklok sa kaluwalhatian. Walang ibang bahagi sa kasulatan ang nagsasaad nito ng ganito kaliwanag. Ang bilang na 24 ay hindi lamang detalye. Isa itong pahayag. Ipinapakita nito ang ganap na disenyo ng banal na tungkulin ng Israel, mga pari at musikero na pinag-isa. Ang kanilang mga salitukang oras ay ngayoy naging isang walang hanggang bilog. Nang makita ni Juan ang bilang na ito na koronahan ng ginto, hindi lang siya nakasaksi ng detalye sa langit. Nakita niya ang katuparan ng isang tipan.
Ang inihanda ni David bilang pansamantalang huwaran ay ngayoy nagliliwanag sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang templo sa ibaba ay isa lamang pagsasanay. Ito ang huling pagtatanghal at heto ang tanong na hindi mo pwedeng iwasan. Kung itinuro ng Diyos sa Israel na magsalitan sa pagsamba at awit, anong ibig sabihin ng katotohanang ipinakikitang buo na ang bilog sa langit, handa na ang musika at hawak na ang mga mangkok? Maaring ang ministeryong sinimulan sa lupa ay natagpuan na ang katuparan sa itaas. At kung totoo ito, saan ka nababagay sa walang hanggang pagsamba na ito? Sapagkat ang 24 ay hindi wakas ng hiwaga, ito ang simula. Ngayon, kailangan nating tingnan kung ano ang suot ng mga matanda at ano ang nasa kanilang mga ulo. Sa pahayag, ang kasuotan at korona ay hindi kailanman iniuugnay sa mga anghel. Nang pagtuunan ni Juan ng pansin ang mga matatanda, dalawang bagay ang namukod tangi higit pa sa kanilang trono. Ang puting kasuotan at ang gintong korona. Hindi lang ito palamuti. Patunay ito mga malinaw na tanda na hindi maaaring angkinin ng mga anghel. At kung susundan mo ang kasaysayan ng mga kasuotang ito sa buong pahayag, haharap ka sa isang katotohanang hindi mo kayang baliwalain. Ipinaliwanag na ng pangitain kung sino ang magsusuot ng puti. Sa iglesia sa Sardis, Kabanata 3 talata 5 sinasabi, ang magtatagumpay ay daramtan ng puting kasuotan. Sa mga mananampalataya sa Laodicea, inalok ni Kristo ng mga puting damit upang takpan ang kahihiyan ng kanilang pagkahubad. At sa pahayag Kabanata 7, makikita natin ang isang napakaraming tao na nakasuot ng kasuotang nilinis sa dugo ng kordero, maningning at walang kapintasan. Isipin ang telang dating tinatakan ng kasalanan, ngayoy kumikislap ng sakdal na liwanag sa harap ng trono. Oo, ang mga anghel ay lumilitaw na maningning, ngunit hindi kailanman may pangakong magsuot ng puting kasuotang kinamit sa pamamagitan ng tagumpay. Ang pangakong iyon ay para sa mga nanatiling tapat. Paulit-ulit, ang puting kasuotan ay ibinibigay sa mga nagtiis, sa mga nilinis ng sakripisyo ng kordero. Kapag nakasuot ng puti ang mga matanda, dala nila ang katunayan ng mga tinupad na pangako. Ang mga kasuotan ay hindi palaging kanila, kinamit nila ito. Pagkatapos, mapapansin natin ang kanilang mga korona. Sa pahayag Kabanata 4, sinasabi na ang mga matanda ay may suot na koronang ginto. Sa orihinal na Griego, ang ginamit na salita ay Stephanos, hindi diadema. Ang diadema ay simbolo ng pamumunong panghari. Ngunit ang Stephanos ay tumutukoy sa isang korona na ibinibigay sa isang nagwagi. Noong panahon ng mga Romano, ito ay inilalagay sa ulo ng isang atletang nanalo o sundalong matagumpay na nakabalik mula sa labanan. Hindi ito tungkol sa minanang katayuan, kundi patunay na nanaig ang isang tao. Hindi ka isinilang na may Stephanos. Kailangang ipaglaban ito sa pamamagitan ng pagsisikap, sakit at matatag na pananampalataya. Ginamit din sa pahayag ang salitang diadema, ngunit palaging may maingat na layunin. Ang dragon sa Kabanata 12 ay may suot na mga diadema, pilit inaangkin ang huwad na kapangyarihan. Sa Kabanata 11, bumabalik si Kristo na may suot na maraming diadema, bawat isa ay sagisag ng kanyang tunay na kapangyarihan at karapatang maghari. Ngunit ang mga matatanda, sila'y may suot na Stephanos, mga koronang kinamit sa pagtitiis, hindi minana mula sa kapanganakan. Hindi isinusuot ng mga anghel ang ganitong korona. Bakit? Dahil hindi nila ito kinikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga anghel ay nilikha upang maglingkod. Hindi nila nararanasan ang mga pagsubok ng tao. Sinasabi ng malinaw sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa pagsubok,
kapag siya'y napatunayan, tatanggap siya ng koronang buhay. Nagsalita si Pedro tungkol sa isang koronang kaluwalhatiang hindi kumukupas. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, isinulat ni Pablo ang tungkol sa isang koronang katuwiran na kalaan para sa kanya at sa lahat ng naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Bawat Stefanos ay para sa isang taong humarap sa hirap at nanatiling tapat. Ang parehong gantimpala ay nasa harapan mo kung mananatili ka. Sinabi ni Jesus sa iglesia sa Smyrna, manatili kang tapat kahit ang kapalit ay kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang koronang buhay. Pahayag 2:10. Ang pangakong iyon ay hindi para sa mga anghel. Iyon ay ibinigay lamang sa mga taong matatag sa gitna ng pagsubok. At sa Kabanata 4, ang mismong mga koronang iyon ay nasa ulo ng mga matatanda. Hindi na ito tungkol sa malabong palatandaan. Ang mga kasuotan at mga korona ay malinaw na senyales. Tugma ang mga ito sa mismong mga salitang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ngunit may mas makapangyarihang tagpo sa sandaling ito. Hindi isinusuot ang mga koronang ito bilang tropeyo upang ipagyabang. Ipinapakita sa pahayag 4.10 ang isang kilos na winawakasan ng lahat ng pagdududa. Ang 24 na matatanda ay yumuyuko sa harap ng nakaupo sa trono, sa isa na nabubuhay magpakailanman, at kanilang inihahagis ang kanilang mga korona sa kanya. Inilalapag nila ang kanilang Stefanos. Ang kanilang tagumpay ay ginagawang handog ng papuri. Ang kilos na ito ay personal at puno ng kahulugan. Tandaan ng mga matatanda kung ano ang kabayaran ng mga koronang iyon. At higit pa, naaalala nila kung sino ang nagbigay daan upang magtagumpay sila. Ibinabalik nila ang kanilang mga korona bilang alay, kinikilala na ang lahat ng tagumpay ay sa kordero. Hindi maaring maging mas malinaw pa ang kaibahan. Sa pahayag, ang mga korona ay kailanman hindi iniuugnay sa mga anghel. Ito ay gantimpala sa mga nanatiling tapat. Hindi simbolikong palamuti, kundi premyong kinamit sa pakikipaglaban. Ang mga koronang ito ay hindi minamana, kinakamit ang mga ito. At narito ang katotohanang dapat sumapul sa puso mo, gaya ng isang nagniningas na espada. Kung ang mga matatanda ay may suot na kasuotang ipinangako sa mga nagtagumpay at mga koronang ibinibigay lamang sa mga nanindigan sa gitna ng pagsubok, kung gayon, hindi sila maaaring maging mga anghel. Ang mga anghel ay hindi kailanman iniligtas dahil hindi nila kailanman kailangan ang pagliligtas. Hindi sila naligaw sa kasalanan. Hindi sila pinangakuan ng puting kasuotan para sa katapatan. Hindi sila inalayan ng Stefanos para sa katatagan sa hirap. Ang bawat bahagi ng anyo ng mga matatanda ay malinaw na nagsasaad. Sila'y mga niluwalhating tao, iniligtas ng kordero, sinubok sa mundo, ginantimpalaan sa langit, at nakaluklok bilang mga nagtagumpay. Kung ito'y totoo, walang nasasayang sa iyong pagdurusa. Bawat luha mong pumatak ay hinuhubog ang kasuotan ng iyong hinaharap. Bawat tahimik mong pagpili na magtiwala sa dilim ay binubuo ang ginto ng iyong korona. Ang isinusuot nila ngayon ay maaaring mapasa iyo rin kung ikaw ay mananatiling tapat. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang kanilang susunod na sinabi ay naghahayag pa ng mas malalim na katotohanan. At ang kanilang mga salita ay tuluyang nag-aalis ng alinlangan tungkol sa kanilang pagkatao. Ang sandali kung kailan kinuha ng kordero ang balumbon sa Kabanata 5 ay puno ng kapangyarihan. Walang sinumang natagpo ang karapat-dapat, hindi sa langit, hindi sa lupa, ni sa ilalim nito. Si Juan, ang huling buhay na saksi ni Jesus, ay nagsimulang umiyak, malalim na hagulgol na yumayanig sa kanyang dibdib. Ito'y iyak ng isang propetang nakakakita sa panahong sinelyuhan, walang pag-asang mabuksan. Pagkatapos sa katahimikan na sumunod, may isang lumapit.
Hindi ito anghel, hindi rin isa sa mga nilikhang buhay. Isa itong matanda, isa sa 24. Lumapit siya kay Juan at nagsalita ng may lambing at bigat. Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang tagapagmana ni David, ay nagtagumpay. Siya ang makakabukas ng balumbon at ng mga selyo nito. Ito ang unang pagkakataon na ipinahayag ang ebanghelyo sa pahayag. At hindi ito mula sa anghel, kundi mula sa isang matanda na kaluklok sa kaluwalhatian. Lumingon si Juan, inaasahang makakita ng mabangis na leon, ngunit sa halip may nakita siyang mas makapangyarihan pa. Isang kordero, may mga sugat ng kamatayan, ngunit buhay magpakailanman, nakatayo sa gitna ng trono. Kinuha ng kordero ang balumbon mula sa kamay ng Diyos, at ang buong langit ay sumabog sa papuri. Nagpatira pa ang mga matatanda, hawak ang mga alpa, inangat ang mga mangkok na puno ng panalangin, at sila'y umawit ng isang bagong awit na yumanig sa kawalang hanggan. Karapat-dapat kang kunin ng balumbon at buksan ng mga selyo nito, sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo kami para sa Diyos mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo kaming kaharian at mga pari upang maglingkod sa aming Diyos, at kami ay maghahari sa lupa. Pahayag 5 hanggang 10. Basahin mong muli ang mga salitang iyon nang maingat. Tinubos mo kami, ginawa mo kami ay maghahari. Ang maliit na salitang kami ay nagbabago ng lahat. Hindi kailanman iniligtas ang mga anghel. Hindi nila naranasan ang pagbagsak, hindi kailangang iligtas. Hindi nila alam kung anong pakiramdam ang maligaw, ang magdala ng hiya, ang mabuhay sa ilalim ng pagkakasala. Ang mga anghel ay alinman sa tapat mula sa simula o tuluyang tumalikod. Ngunit ang mga matatanda ay umaawit mula sa pinakapuso ng kaligtasan. Ang kanilang awit ay hindi komentaryo mula sa labas. Ito'y kanilang personal na kwento. Umaawit sila bilang mga binili sa napakalaking halaga, inilabas mula sa kadiliman, inangat mula sa alabok. Ngayon, may ilang sinaunang kopya ng talatang ito na nagpapakita ng kaunting pagkakaiba sa pananalita. Ngunit ang Stepanos ay tumutukoy sa isang korona na ibinibigay sa nagtagumpay. Sa panahon ng mga Romano, ito'y isinusuksok sa ulo ng isang atletang nagwagi o sundalong matagumpay na nakabalik mula sa digmaan. Hindi ito tungkol sa minanang katayuan, ito'y patunay ng pagdaig. Hindi ka isinilang na may Stepanos. Kinakamit ito sa pamamagitan ng pagsisikap, sakit at matibay na tiwala. Ginagamit din ng pahayag ang salitang diadema, ngunit palaging may malinaw na layunin. Ang dragon sa Kabanata 12 ay may suot na diadema, pilit inaangkin ang huwad na autoridad. Sa Kabanata 11, bumalik si Kristo na may suot na maraming diadema, bawat isa'y tanda ng kanyang tunay na kapangyarihan at karapatang maghari. Ngunit ang mga matatanda, sila'y may suot na Stepanos, mga koronang kinamit sa pagtitiis. Hindi ibinigay mula sa kapanganakan. Hindi ito isinusuot ng mga anghel. Bakit? Sapagkat hindi nila ito kinikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga anghel ay nilikha upang maglingkod. Hindi nila nararanasan ang mga pagsubok ng tao. Sinasabi sa Santiago 1:12, mapalad ang nananatiling tapat sa pagsubok. Kapag siya'y napatunayan, tatanggap siya ng koronang buhay. Nabanggit ni Pedro ang isang koronang kaluwalhatiang hindi kumukupas. At sa dulo ng kanyang buhay, isinulat ni Pablo ang tungkol sa isang koronang katuwiran na kalaan para sa kanya at sa lahat ng sabik sa pagbabalik ni Kristo. Bawat Stepanos ay para sa isang taong humarap sa hirap at nanatiling tapat. Ang gantimpalang iyon ay nasa harapan mo rin kung magpapatuloy ka.
Sinabi ni Jesus sa iglesia sa Smyrna, manatili kang tapat kahit hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang koronang buhay. Pahayag 2:10. Hindi ito pangako para sa mga anghel. Ito'y para lamang sa mga taong nanindigan sa gitna ng pagsubok. At sa Kabanata 4, ang mga koronang iyon ay nasa ulo na ng mga matatanda. Hindi na ito palaisipan. Ang kasuotan at korona ay malinaw na palatandaan. Tugma ito sa mismong mga salitang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ngunit may mas makapangyarihang tagpo pa. Hindi isinusuot ang mga koronang ito bilang papuri sa sarili. Sa Pahayag 4, 10, inilarawan ang 1 kilos na nagwawakas sa lahat ng pagdududa. Ang 24 na matatanda ay yumuko sa harap ng nakaupo sa trono. Sa isa na nabubuhay magpakailanman at inihagis nila ang kanilang mga korona sa kanyang paanan. Ibinigay nila ang kanilang Stefanos. Ang kanilang tagumpay ay ginawang alay ng papuri. 1 kilos na lubos na personal at puno ng kahulugan. Alam ng mga matatanda kung gaano kahirap ang makamit ang mga koronang iyon. At higit pa, alam nila kung sino ang tunay na nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Ibinabalik nila ang kanilang mga korona bilang regalo. Kinikilala na ang lahat ng tagumpay ay sa kordero. At pansinin, sa buong pahayag, hindi kailanman nauugnay ang mga korona sa mga anghel. Ang mga ito'y gantimpala para sa mga tapat. Hindi ito mga palamuting simboliko, kinita ang mga ito sa pamamagitan ng laban. Hindi ito ipinasa, kinamit ito, at narito ang katotohanang dapat tumagos sa puso mo. Kung ang mga matatanda ay suot, ang mga kasuotang ipinangako sa mga nagtagumpay, at ang mga koronang ibinibigay lamang sa mga nanindigan sa pagsubok. Kung gayon, hindi sila maaaring mga anghel. Ang mga anghel ay hindi kailanman iniligtas sapagkat hindi nila kailangang maligtas. Hindi sila naligaw, hindi sila pinangakuan ng puting kasuotan para sa katapatan. Hindi sila inalok ng Stefanos para sa pagtitiis. Ang bawat detalye ng anyo ng mga matatanda ay malinaw. Sila'y mga niluwalhating tao, iniligtas ng kordero, sinubok sa mundo, ginantimpalaan sa langit, at nakaluklok bilang mga nagtagumpay. At kung totoo ito, wala ni isang sandali ng iyong sakit ang nasasayang. Bawat luha ay hinuhubog ang iyong kasuotan. Bawat tahimik mong pagpili na magtiwala kahit sa kadiliman ay humuhubog ng ginto sa iyong korona. Ang isinusuot nila ngayon ay maaari ring mapasa iyo kung ikaw ay mananatiling tapat. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang kanilang awitin ay naghahayag pa ng higit at binubura nito ang lahat ng pag-aalinlangan tungkol sa kanilang pagkatao. Sa Kabanata 5 nang kinuha ng kordero ang balumbon, walang sinumang natagpo ang karapat-dapat, hindi sa langit, sa lupa o sa ilalim nito. Si Juan ay nagsimulang umiyak, malalim, masakit, umaalog sa kanyang dibdib. Ito'y iyak ng isang propetang nakakita sa panahon na sinilyuhan na tila walang pag-asang mabuksan. Pagkatapos ng katahimikan may lumapit na hindi ito anghel, hindi rin isa sa 4 na nilalang, isa itong matanda, isa sa 24. Lumapit siya kay Juan at may lambing ngunit bigat ang kanyang tinig. Huwag kang umiyak, tingnan mo. Ang leon mula sa lipi ni Huda, ang tagapagmana ni David, ay nagtagumpay. Siya ang makakabukas ng balumbon at ng mga selyo nito. Ito ang unang pagpapahayag ng ebanghelyo sa pahayag. At hindi ito mula sa anghel, kundi mula sa matanda, nakaluklok sa kaluwalhatian. Lumingon si Juan, umaasang makakakita ng mabangis na leon, ngunit ang nakita niya ay mas makapangyarihan pa. Isang kordero, may sugat ng kamatayan, ngunit buhay magpakailanman, nakatayo sa gitna ng trono. Kinuha ng kordero ang balumbon mula sa kamay ng Diyos, at ang buong langit ay sumambulat sa papuri. Nagpatira pa ang mga matatanda, may hawak na mga alpa at mangkok ng mga panalangin at umawit sila ng bagong awit.
Karapat-dapat ka na kunin ng balumbon at buksan ang mga selyo nito sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo kami para sa Diyos mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo kaming kaharian, mga pari upang maglingkod sa aming Diyos at kami ay maghahari sa lupa. Pahayag 5 hanggang 10. Basahin mong muli, tinubos mo kami, ginawa mo kami, maghahari kami. Ang munting salitang kami ang nagpapabago ng lahat. Ang mga anghel ay hindi kailanman tinubos. Hindi sila nalugmok. Hindi nila kailangang maligtas. Hindi nila alam ang pakiramdam ng mawalan, ng mahiya, ng mabuhay sa pagkakasala. Sila'y alinman sa tapat mula sa simula o tuluyang tumalikod. Ngunit ang mga matatanda ay umaawit mula sa loob ng mismong kaligtasan. Ang kanilang awit ay hindi obserbasyon mula sa malayo. Ito ay personal. Umaawit sila bilang mga iniligtas, binili sa mataas na halaga, inilabas mula sa kadiliman, inangat mula sa alabok. Ngayon, may ilang sinaunang manuskrito na ginagamit ang salitang kami habang ang iba ay sila. At dito natigil ang paliwanag ng maraming guro. Sinasabing, kita mo, mga anghel yan na umaawit tungkol sa iba. Ngunit ang konklusyong iyon ay padalos-dalos. Kahit sabihin mang sila ang mensahe ng awit ay pareho pa rin. Nakatuon ito sa mga taong iniligtas. Pinararangalan ang kordero dahil iniligtas niya ang tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ipinaliwanag ng mga iskolar kung paano lumitaw ang pagkakaibang ito. Ang mga sinaunang kopya ng pahayag ay kinopya at ipinamahagi sa iba't ibang lugar. Minsan, binabago ng mga taga-kopya ang mga panghalip upang gawing mas maayos ang daloy ng pangungusap o upang tumugma sa kanilang paniniwala. Ang ilang pamilya ng manuskrito ay nanatili sa salitang kami, habang ang iba ay ginawang sila. Ngunit nananatili ang diwa. Nakatuon pa rin ito sa kaligtasan ng tao, hindi sa mga ranggo ng mga anghel. At anuman ang bersyong piliin mo, hindi nagbabago ang papel ng mga matatanda. Kung sinabing kami, umaawit sila bilang mga iniligtas. Kung sila, inaangat nila ang mga panalangin ng mga iniligtas habang umaawit para sa kanila. Sa parehong kaso, ang mga matatanda ay malalim na konektado sa mga taong naligtas. Hindi sila hiwalay, hindi sila malayo, sila'y bahagi ng parehong kwento ng pagliligtas. At heto ang madalas malimutan, ang munting pagkakaibang ito ay lalo pang nagpapalinaw sa larawan. Hindi nito pinahihina ang argumento, pinalilinaw nito gaya ng talim. Kung kasama nila ang sarili nila sa awit, sila'y mga taong tinubos, ngayoy nakaluklok bilang mga pari sa langit. Kung umaawit sila para sa iba, sila'y gumaganap bilang mga tagapamagitan. At ang papel na iyon ay para sa mga pari, hindi sa mga anghel. Ang mga anghel ay nagdadala ng mensahe. Ang mga anghel ay lumalaban. Ngunit ang mga pari ay tumatayo sa pagitan, umaangat ng panalangin at naghahandog ng pagsamba. Kahit aling bersyon ng teksto ang sundin mo, iisa ang dulo. Ang mga matatanda ay kabilang sa mga iniligtas. Sila'y bahagi ng taong bayan, iisa ang kaligtasan. Hindi sila mga tagamasid mula sa malayo. Sila'y mga nagtagumpay tulad mo na dumaan sa parehong apoy na dinaraanan mo ngayon. Umiiyak din sila noon. Sumigaw din sila ng parehong tanong sa langit na tila tahimik. Ngunit ngayoy nakaupo sila sa tagumpay, may suot na korona, umaawit ng may galak dahil bawat sandali ay sulit. Ang kanilang awit ay hindi papuri mula sa malayo. Ito ay personal. Ito'y pagsamba na nakaugnay sa buhay ng mga iniligtas ng kordero. Bawat panalangin ay umaakyat mula sa ginintuang mangkok na hawak ng mga matatanda. Ang tanging tanong na natitira ay ito, umaawit ba sila mula sa loob ng kwento o bilang tagamasid mula sa labas? Ngunit sa parehong kaso, sila'y kabilang sa parehong pangkat ng pagkapari.
Bahagi sila ng parehong pangakong hinaharap at ang katotohanan iyon ay dapat gumising ng pag-asa sa puso mo. Dahil kung sila'y minsang naging taong tulad mo na nanatiling tapat sa gitna ng sakit, ang iyong pakikibaka ngayon ay hindi katapusan. Ito'y apoy na humuhubog sa iyong korona. Bawat pagkakataong tinatanggihan mo ang tukso, bawat pagkakataong pinipili mong magpatawad kahit tila mas makatarungan ang pait. Bawat sandaling nagtitiwala ka sa Diyos kahit sinasabi ng isip mong lumayo. Ang mga pagpiling iyon ang sumusulat sa liriko ng awit na darating ang araw, aawitin mong kasama nila. Ngunit naroon pa ang pinakamakapangyarihang pagkakaiba. Kapag napagtanto mong may isang bagay na hindi kailaman isinusuot ng mga anghel, nagiging malinaw ang pagkakakilanlan ng mga matatanda. Ang linya sa pagitan ng lingkod at tagapagmana ay nagniningning sa liwanag. Isang salitang Griego ang gumagawa ng pagkakaibang iyon, Stephanos. Ang pangitain sa pahayag ay gumuguhit ng malinaw na linya na kadalasan ay hindi napapansin. Ang mga anghel ay lumilitaw sa napakaraming bilang. Nakatayo sila sa paligid ng trono, nagdadala sila ng mensahe, ibinubuhos nila ang mangkok ng poot, hinihipan nila ang trumpeta na yumanig sa lupa. Nagliliwanag sila sa karangalan, kapangyarihan at pagkamangha. Ngunit may isang bagay na kailanman ay hindi nila isinusuot. Mga koronang tagumpay. Tinawag ng kasulatan ang mga anghel na mga espiritong naglilingkod, isinugo upang paglingkuran ang mga magmamana ng kaligtasan. Iyan ay Hebreo 1:14. Basahin mong muli, sila ay isinugo. Tayo ang nagmamana, sila'y naglilingkod, tayo ang tumatanggap ng pangako. At sinasabi sa Hebreo 2:16 ng tahasan, hindi dumating si Kristo upang tulungan ang mga anghel. Dumating siya upang tulungan ang mga anak ni Abraham. Hindi namatay si Jesus para sa mga anghel. Dumating siya upang iligtas ang tao. Ang kapalarang magsuot ng mga korona ay para sa tao. Ang mga anghel ay maningning, malalakas, ngunit kailanman ay hindi kinoronahan ng Stephanos. Ang gantimpalang iyon ay nakalaan lamang para sa mga lumakad sa pagsubok ng buhay ng tao at nanatiling tapat. Samantalang ang mga matatanda ay nakaluklok sa tagumpay, pinarangalan at kinoronahan. Sa pahayag 4, nakita natin silang inihahagis ang kanilang mga Stephanos sa harap ng Diyos, mga koronang nahuhulog sa kanyang paanan sa pagsamba. At ang tagpong iyon ay may saysay lamang kung tunay na kinamit muna ang mga koronang iyon. Sinasabi sa Kolosas 1:16 na sa pamamagitan niya, ang lahat ay nilikha, mga bagay sa langit at sa lupa, nakikita at di nakikita, kasama ang mga trono, tagapamahala, autoridad at kapangyarihan. Ang langit ay puno ng mga trono, kinilala ng kasulatan ang kaayusan ng mundo ng espiritu. Ngunit kapag ang pahayag ay nagsalita tungkol sa mga korona, malinaw ang layunin. Ang mga anghel ay inayos sa ranggo, ngunit ang mga matatanda ay hindi lamang nakaupo, sila'y kinoronahan. Maaring marami ang trono, ngunit ang Stephanos ay isang bagay na bihira, espesyal at malinaw na naiiba. At ang pagkakaibang iyon ay may lalim na kahulugan. Dito nababasag ang mga siglong kalituhan. Sa loob ng maraming henerasyon, pinagsama-sama ng mga tao ang mga anghel at matatanda. Hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa nakagawian. Mabilis na pagbasa ang nagdulot ng palagay na bawat nilalang sa langit ay anghel. Ngunit ang disenyo ng Diyos sa langit ay hindi pabaya. Ang mga anghel ay makapangyarihang katuwang, matitinding mensahero, ngunit ang gantimpala ng mga nagtiis ay hindi kailanman para sa kanila. Ang karangalang iyon ay para sa mga matatanda. Ipinapakita nila ang hinaharap na ipinangako ni Jesus, isang pangakong hindi ibinigay sa mga espiritong walang hanggan, kundi sa mga taong nasusugatan, dumaranas ng sakit, nakakaramdam ng takot, at kailangang piliing magpatuloy.
Hindi hinaharap ng mga anghel ang kamatayan, hindi sila sinusubok tulad natin. Ang kanilang pagsunod ay bahagi ng kanilang pagkakalikha. Ngunit ang ating katapatan ay sumisibol mula sa pagkawasak. Ang paghahagis ng korona ay may saysay lamang kung ang mga koronang iyon ay una munang kinamit. Hindi ito mga anghel na nagpapalayas ng bagay na palagi na nilang karapatan. Ito ay mga kaluluwang tinubos na iniaalay pabalik ang kanilang ipinaglaban. Mga koronang kinamit sa pamamagitan ng pananampalataya, inihain sa karangalan ng tunay na nagtagumpay. Ang kanilang pagsamba ay hindi lang paghanga, ito'y may dalang bigat ng isang kwentong isinabuhay. Isang paglalakbay na tinapos. Isang laban na nalampasan. Maaaring ngayon mo lang narinig ng ganito kaliwanag ang pagkakaibang ito. Ang mga anghel ay tapat na naglilingkod, ngunit ang tanging naghahagis ng koronang kinamit sa pagtitiis ay ang mga tinubos. Ang pagsambang ito ay higit pa sa pagkamangha. Ito'y binabad sa pasasalamat at pagkamangha. Ito'y tinig ng isang taong dumaan sa ilang at sa wakas ay nakarating sa kapahingahan, isang dating nawawala na ngayoy nasa tahanan na, isang dating patay na ngayoy nabubuhay magpakailanman. Kung ang langit ay may banal na kaayusan, dapat lamang itong lubusang maunawaan. Ang mga anghel ay kumikilos na may liwanag at kapangyarihan. Ngunit ang mga matatanda ay hindi lang mga tagapagsilbi sa isang maringal na hukuman. Sila ay mga tagapagmana na may autoridad, mga nagtagumpay sa pagtitiis, mga taong niluwalhati ngayon ay naghahari mula sa mga tronong ipinangako sa kanila. At dito lumilitaw ang isang makapangyarihang tanong na parang usok ng kamanyang nananatili sa hangin. Kung ang mga matatanda ay hindi nakapirmi gaya ng mga inukit na rebulto, kung sila'y kumikilos, nagsasalita, umaawit at nagpapaliwanag, ano ang sinasabi ng kanilang kilos tungkol sa kung sino talaga sila? Sapagkat sa buong pahayag, ang mga matatanda ay hindi kailanman pasibo. Sila ay aktibo sa bawat mahalagang yugto ng kwento. Ang kilos ng mga matatanda ang nagtatakda ng ritmo ng pagsamba sa langit. Kung susundan mo ang kanilang galaw sa bawat kabanata, lumilitaw ang malinaw na daloy, isang timeline na nagpapakita ng kanilang tungkulin, hindi lamang palamuti. At ang pattern na iyon ay binabago kung paano mo nauunawaan ang langit. Habang umuusad ang kwento ng pahayag, ang mga matatanda ay hindi tulad ng mga batong palamuti. Tugon sila sa bawat mahalagang tagpo ng makalangit na kwento. At bawat galaw nila ay may layunin. Ang kanilang kilos ay salamin ng pagsamba, paghatol at pahayag. Kung susubaybayan mo ang kanilang ginagawa sa bawat kabanata, lilitaw ang larawan, hindi ng mga tahimik na nilalang, kundi ng mga may tunay na layunin. Sa Kabanata 4, nakikita silang nakaupo sa paligid ng trono, nakasuot ng puting kasuotan at may suot na koronang ginto. Ngunit kapag ang papuri ay bumangon sa isa na nabubuhay magpakailanman, ang kanilang mga korona ay inihahagis sa kanya. Ang una nilang kilos ay hindi kontrol o kayabangan. Ito'y pagsuko. Isipin ang 24 na koronang sabay-sabay na nahuhulog. May malambot na tunog sa ibabaw ng kristal na dagat. Ang tunog na iyon ay musika ng mapagpakumbabang tagumpay. Pagkatapos, sa Kabanata 5, nagbago ang tagpo. Lumapit ang kordero upang kunin ang selyadong balumbon. Muli, nagpatira pa ang mga matatanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang nila inihagis ang mga korona. May hawak na silang mga alpa at gininto ang mangkok na puno ng mga panalangin at may bagong awit na sumiklab mula sa kanilang mga puso. Ipinahayag ng kanilang tinig ang kapangyarihan ng pagtubos habang ito'y nangyayari. Hindi sila mga tagamasid mula sa malayo. Sila'y nagbibigay tinig sa kahulugan ng sandali. Bawat pagyuko nila ay patunay, bahagi sila ng pangitain, hindi lamang mga nanonood sa gilid. Sa Kabanata 7, muling nagbago ang pangitain.
isang napakaraming pulutong na nakasuot ng puti ang lumitaw. At ngayon, isa sa mga matatanda ang direktang nagsalita kay Juan. Nagtanong siya, ang mga taong ito na nakaputi, alam mo ba kung sino sila o saan sila nanggaling? Sumagot si Juan, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Pagkatapos, sumagot ang matanda ng mahinahon at malinaw, sila ang mga dumaan sa matinding kapighatian. Hinugasan nila ang kanilang mga kasuotan at pinaputi sa dugo ng kordero. Dito, higit pa sa pag-awit ang ginawa ng mga matatanda. Sila'y nagpapaliwanag. Nagsimula silang magturo upang tulungan ng propetang makaunawa. Lumawak ang kanilang papel. Mula sa mga mananamba, sila ngayon ay naging mga gabay. Hindi lang sila nagpupuri, nagpapahayag sila ng katotohanan. Tumutulong silang bigyang linaw ang ipinakikita. At yun ay isang malalim na papel ng pari. Sa sinaunang Israel, ang mga pari ay hindi lang naghahandog ng sakripisyo, nagtuturo rin sila ng batas ng Diyos. Tinutulungan nilang maunawaan ng bayan ang mga hiwaga ng banal. At sa pahayag 11 nang tumunog ang ikapitong trumpeta at idineklara ang paghahari ng Diyos. Muli, nagpatira pa ang 24 na matatanda, nakayuko ang mukha sa lupa, nagpapasalamat. Sinabi nila, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na siyang ngayon, noon at darating, sapagkat kinuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimulang maghari. Ang kanilang mga salita ay hindi lang pagsamba. Ipinapaliwanag nito ang kasaysayan sa liwanag ng langit. Ipinapahayag nila na naghahari na ang Diyos, na dumating na ang katarungan at gagantimpalaan ang kanyang mga lingkod, mga propeta, mga banal at mga tapat. Ang kanilang tinig ay may autoridad, hindi lamang debosyon. Sa Kabanata 14 naroon silang muli. Isang mahiwagang awit ang pumuno sa hangin at tanging ang 144,000 tinubos ang makapagtuturo nito. Saksi ang mga matatanda sa isang makalangit na seremonyang nagtatakda ng pagkakakilanlan at pag-aari. At sa Kabanata 11, sila'y muli na namang nagpatira pa, kaagapay sa kulog ng haleluya ng langit, habang tinatapos ang paghuhukom at inihahayag ang kasalan ng kordero. Kung susundan mo ang buong pattern, nakaupo, yumuyuko, naghahagis ng korona, umaawit, nagpapaliwanag, nagpapasalamat, muling nagpatirapa, nagpapatotoo, sumasali sa pangwakas na haleluya. Makikita mong ang mga matatanda ay hindi mga estatwa sa isang banal na galeriya. Sila'y ganap na kasali, namumuno sa pagsamba, nagpapaliwanag ng banal na katotohanan, kumikilos bilang bahagi ng makalangit na konseho. Bawat galaw nila ay patunay ng kanilang malalim na koneksyon sa pagdaloy ng kaligtasan. Saan man dumaloy ang pagtubos, tumutugon sila. Kapag lumapit ang kordero, sila'y kumikilos. Ngunit karamihan sa mga turo ay nakatuon lang sa 1 o 2 bahagi ng pahayag. Bihira ang sumusunod sa mga matanda mula simula hanggang wakas. Dahil dito, natatabunan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dahil kapag sinundan mo ang bawat kilos nila, malinaw ang larawan. Ang ginagawa nila ay nagpapakita ng tungkuling pari at hari. Hindi sila basta nanonood lang, nakikibahagi sila, at ang mismong takbo ng oras ay nagiging ebidensya. Sa bawat mahalagang sandali, sinusundan ng kanilang mga kilos ang kordero. Kung ang mga matanda ay nagpapakita ng anyo ng pamumuno sa langit sa pamamagitan ng papuri, paggabay at pasasalamat, ano ang sinasabi ng kanilang presensya sa bawat pagbabagong yugto ng pahayag? Maaaring ang papel na ipinangako sa mga mananampalataya ay isinasakatuparan na sa mismong trono sa langit. Kung gusto mong maunawaan kung sino sila, panoorin mo ang ginagawa nila habang gumagalaw ang kordero. At kung bawat kilos ay maingat na inihayag sa tamang oras, mas mahalaga ngayon ang susunod na tanong, ano ang hawak nila?
Bakit tumigil ang pahayag upang ilarawan ng detalyado ang mga alpa at gintong mangkok? Dahil hindi lang ito palamuti sa entablado. Ito ay mga sagradong kasangkapan, may layunin. At ang layuning iyon ay konektado sa iyo. Sa pahayag Kabanata 5, tiyak ang paglalarawan, parang ebidensya sa hukuman. Nang kunin ng kordero ang kasulatan, ang 4 na nilikhang buhay at ang 24 na matanda ay nagpatira pa sa kanya. Bawat isa ay may alpa at gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Isipin mong nakapalibot ang mga matanda, handang tumugtog, itinaas ang makinang na mga mangkok habang marahang pumapaitaas ang usok papunta sa trono. Hindi ito palamuti lamang, hindi ito mga simbolo lang, ito ay mga sagradong katotohanan na mula sa templo ay dinala sa trono ng langit. Upang maunawaan ito, kailangan nating balikan kung paano ginanap ang pagsamba sa sinaunang Israel. Sa Tri-Chronica 25, inorganisa ni Haring David ang buong grupo ng mga musikero, sinanay sa pagtugtog ng mga alpa, lira at pompiyang na may layuning magpahayag ng propesya sa pamamagitan ng musika. Ang kanilang mga awit ay hindi lang pandagdag na tunog. Hindi sila naroon para punan ang katahimikan. Ang kanilang musika ay propetiko. Ipinapahayag nito ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng himig, nagdadala ng katotohanang lampas sa kayang ipaliwanag ng mga salita. Alam na ng Israel ang kapangyarihang ito mula pa noong unang tagumpay nito. Pagkatawid sa dagat na pula, nanguna sina Moises at Miriam sa awit, habang may mga pandereta upang ipagdiwang ang pagkatalo ni Paraon. Pagkatapos bumagsak si Sisera, ang awit ng tagumpay ni Deborah ay naging bahagi ng banal na kasulatan. Laging may mga instrumento tuwing may pagliligtas mula sa Diyos. At ngayon, sa pahayag, bumalik ang mga parehong instrumento na may mas malalim na kahulugan. Ang mga alpa sa kamay ng mga matanda ay hindi lang ingay. Naglalabas sila ng katotohanan. Ang musika nila ay hindi palamuti. Ito ay pahayag sa anyo ng tunog. Sa langit, ang musika ay nagpapatunay ng katuparan ng propesya. Sa iisang imahe, ang alpa ay nagiging awit ng pagsamba at sandata ng digmaan. Sa kasulatan, ang alpa ay ginagamit sa papuri at sa paghatol. Ang alpa ni David ay minsang nagpalis ng masamang espiritu kay Saul. Madalas magsalita ang mga propeta habang may tumutugtog sa tabi nila. Sa mga sandaling iyon, ang mga alpa ay hindi lamang nakakapagpakalma, sila ay makapangyarihan. Sa kamay ng mga matanda, sila ay nagiging mga kasangkapang nagpahayag ng tagumpay laban sa dragon, laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Ngunit kasindalaga ng mga alpa ang mga gintong mangkok na kanilang hawak. Ipinaliwanag ito ng pahayag ng malinaw, mga gintong mangkok na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga banal. Sa langit ang panalangin ay hindi basta di nakikita. May anyo ito, may halimuyak, sumusunod ito ng espasyo. Sabi sa awit 141, hayaang ang aking panalangin ay umahon sa iyo tulad ng insenso. Hindi lang ito matalinghagang pananalita. Ipinapakita nito ang malalim na katotohanan mula sa pagsambang templo. Sa Lucas, Kabanata 1, si Zacarias ay nag-aalay ng insenso sa loob ng templo habang ang mga tao ay nananalangin sa labas. Ang usok na umaakyat sa hangin ay larawan ng panalangin na umaabot sa langit. At ngayon, sa silid ng trono sa langit, hawak ng mga matanda ang tunay na bersyon ng tagpong iyon. Ang iyong mga panalangin ay may bigat. May halimuyak ito na pumupuno sa mismong presensya ng Diyos. Sa pahayag 8, pinalawak pa ang larawang ito. May anghel na nagdagdag ng insenso sa panalangin ng mga tao ng Diyos at inilagay ito sa gintong altar. Umaakyat ang usok sa harap ng trono at saka kinuha ang apoy mula sa altar at inihagis sa lupa. Ang nangyayari sa langit ay humuhubog sa nangyayari sa mundo.
Bahagi ng prosesong ito ang mga matanda, hawak ang mga mangkok na puno ng iyong mga panalangin. Hindi ito hula-hula, ito ay kaayusan ng templo sa langit na ngayon ay hayag sa kaluwalhatian. Mga kasangkapang ginagamit upang ipahayag ang salita ng Diyos. Mga sisidlang may dalang panalangin. Ang musika at insenso sa pahayag ay hindi basta sining lang. Ipinapakita nila ang sagradong layunin. Ang mga matanda ay kumikilos bilang mga pari. Hawak ang parehong mga kasangkapan na minsang nasa templo ni Solomon. Ang dating hawak ng mga pari sa anino, ngayon ay tangan na sa liwanag ng trono. Maraming mambabasa ang dumaraan lang sa mga detalyeng ito na parang patula lang sa pangitain ni Juan. Ngunit malinaw itong tinukoy ng pahayag gamit ang tiyak at sinadyang mga salita. At kapag pinagalang mong tingnan ito ng mabuti, hindi na ito maikakaila. Ang mga matanda ay hindi dekorasyon sa langit. Sila ay mga pari, aktibo sa pagsamba sa langit. Namamagitan sila, tangan ang mga panalangin, mga mangkok na may tinig ng bayan ng Diyos. Ngayon, kung ang iyong mga panalangin ay inilalarawan bilang insensong umaakyat sa Diyos, nakikita mo ba kung gaano ito kapersonal? Ang mga sisidlang kanilang hawak ay may tinig ng tapat. Tinuturing ng langit ang iyong mga panalangin bilang isang bagay na totoo, hindi simbolo. Maaaring wala pang nagsabi nito sa iyo noon, pero ang iyong panalangin ay may bigat. Tinitipon ito ng langit, iniimbak sa mga gintong mangkok, at saka muli itong inilalabas sa lupa bilang apoy o habag. Kung ang iyak mo ay bahagi na ng insenso sa kanilang mga kamay, bahagi ka na rin ng pagsambang umiikot sa trono. Bawat bulong ng panalangin sa kalagitnaan ng gabi, bawat pagdaing mula sa gitna ng sakit, bawat pasasalamat sa gitna ng luha, wala ni isa ang nawawala. Lahat ay umaakyat, lahat ay iniingatan, at lahat ay nasa kamay ng mga nakaupo sa piling ng Diyos. Hindi ba nito binabago kung paano mo nakikita ang iyong lugar sa kwento? Hindi ka lang nanonood sa gilid, naghihintay sa kilos ng langit. Bahagi ka ng liturhiya na gumagalaw sa puso ng Diyos. Ang iyong tinig ang pumupuno sa mga sisidlang iyon at itinataas ito ng mga matanda habang inaawit ang iyong kaligtasan. Pero may mas malalim pang tanong na dapat nating harapin. Kung ang musika at insenso ay bahagi na ng pagsamba sa langit, ano ang kahulugan kapag ang isa sa mga matanda ay lumapit upang ipaliwanag ang pangitain kay Juan? Nakita na natin silang umawit, yumuko at mag-alay ng panalangin. Pero kapag nagsalita ang isa sa kanila, kaninong tinig iyon? Isa lang ba itong anghel na tagapagdala ng mensahe o boses ito ng isang pari, nagtuturo at nagpapaliwanag? Hindi natin pwedeng lampasan ang tanong na ito dahil ang sagot ay nagbibigay ng ganap na liwanag sa papel ng mga matanda. Sa pahayag Kabanata 7, nakita ni Juan ng isang napakalaking karamihan, hindi na mabilang mga tao mula sa bawat bansa, tribo at wika, nakasuot ng puti, nakatayo sa harap ng trono at ng kordero. Ang kanilang papuri ay umuugong na parang bagyong malakas. Nagniningning ang kanilang mga kasuotan, nilinis sa dugo na sa isang paraan ay lalo pang nagpakinang sa mga ito kaysa sa niyebe. Ngunit biglang nagbago ang pangitain. May nangyaring di inaasahan. Isang matanda ang tumingin kay Juan at direktang nagsalita sa kanya. Isipin mong umaalingaw-ngaw pa ang kulog ng pagsamba at ang isang matanda ay yumuko. Halos binabasag ang pagitan ng pangitain at realidad upang tanungin, sino ang mga nakaputing ito at saan sila nagmula? Sumagot si Juan ng may paggalang, Ginoo, kayo ang nakakaalam. At tumugon ang matanda ng may tahimik na karunungan, nag-aalay ng kaaliwan at pahayag. Sila ang mga dumaan sa dakilang pagsubok. Hinugasan nila ang kanilang kasuotan, pinaputi sa dugo ng kordero.
Kaya sila nakatayo sa harap ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang nakaupo sa trono ang siyang nagsisilbing silungan nila. Sa puntong ito, maraming nag-aakalang ang nagsalita ay isang anghel. At makatarungan ang tanong na iyon, isang tanong na dapat nating harapin ng tapat. Sa panitikang apokaliptiko ng mga Hudyo, karaniwan ng anghel ang nagpapaliwanag ng mga pangitain. Sa aklat ni Daniel, si Gabriel ang siyang nagpapaliwanag ng mga nakita ng propeta. Sa aklat ni Zacarias, isang anghel ang sumama sa kanya upang ipaliwanag ang kahulugan ng mga imahe. Maraming mga sulatin mula sa panahon ng ikalawang templo ang sumusunod sa parehong paraan, gumagamit ng mga sugo sa langit bilang gabay. Ngunit habang totoo ang tradisyong iyon, hindi iyon ang tanging modelo. Hindi nito pinapawalang bisa ang boses ng isang pari. Sa banal na kasulatan, nagpapaliwanag din ang mga pari. Ang mga Levita ay nagturo sa mga tao noong panahon ni Nehemias, tinutulungan silang unawain ang kautusan. Ang mga propeta rin ay naglarawan ng mga pangitain ng babala at pag-asa. Madalas na ang mga pari ay tumatayong tagapamagitan sa pagitan ng banal na kasulatan at ng mga tao. Isinasaayos ang kahulugan, ang pagtulong sa iba upang maunawaan ang pagsamba at ang mga pangako ng Diyos ay isa sa mga pinakapundamental na tungkulin ng isang pari. Tingnang mabuti ang sinabi ng matanda, hindi siya nagsalita tungkol sa mga plano sa digmaan, takdang oras o puwersang kosmiko. Hindi niya binanggit ang mga bituin, sakuna o lihim na karunungan. Ang binigkas niya ay tungkol sa pagtubos mga kasuotang nilinis ng dugo ng isang Diyos na sumisilong ng kapayapaan at buhay. Nagsalita siya tungkol sa kordero bilang kanlungan ng luntiang pastulan ng tubig na nagbibigay buhay. Hindi misteryo ang tono niya, kundi malasakit. Ito ang tinig ng isang pari, nag-aalay ng pag-asa. Ito ay pagsambang naging pangako, isang mensahe ng kaaliwan para sa isang propetang nangangailangan ng liwanag. At akma ito sa lahat ng nakita na natin tungkol sa mga matanda. Nang magsalita ang matandang ito, hindi siya lumalabas sa kanyang papel. Isinasabuhay niya ito. Isang koronadong pari, nakikibahagi sa pagsamba sa langit, ang siyang karapat-dapat magpahayag kung sino ang mga tinubos at ideklara ang proteksyon ng kordero. Akma ang mensahe niya sa padron na nasundan natin sa buong pahayag: pagsamba, pamamagitan, pag-unawa at pagpapahayag. Ang mga matanda ay hindi lang umaawit o yumuyuko sa katahimikan. Nagsasalita sila, tumutulong silang unawain ang pangitain, at tanging ang nakaranas ng kwento ang makakagawa nito. Ang mga pari ay hindi lang sumasamba, ipinapaliwanag nila ang sagrado. Tinutulungan nila ang mga tao na malaman kung ano ang malinis at kung ano ang hindi, kung sino ang ligaw at kung sino ang naligtas. At dito sa sandaling ito, iyan mismo ang ginawa ng matanda. Tinukoy niya ang karamihan. Ibinunyag niya ang kanilang nakaraan. Nagsalita siya tungkol sa kanilang pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa kanilang kinabukasan sa tinig ng isang nakakaalam ng landas dahil nilakaran niya ito. Kung hindi mo pa ito narinig noon, tumigil ka at pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga matanda ay hindi lang mga tagapanguna ng pagsamba sa liturhiya ng langit. Sila rin ay nagbabalita ng mga katotohanan tungkol sa pagtubos. Ang kanilang mga salita ay may bigat, doktrinal, teolohikal na bigat. At kung pinagkakatiwalaan ang kanilang mensahe sa langit, gaano pa kaya dito sa lupa? Kapag sinabi ng isang matanda na ang karamihan ay dumaan sa pagdurusa at nilinis, mahalaga ang deklarasyong iyon. Hindi ito patula. Ito ay katotohanan na galing sa isang nakaupo sa konseho ng Diyos.
Ngayon, isang napakahalagang tanong ang lumilitaw ng buong lakas. Kung ang mga matanda ay nagpapahayag na ang mga tinubos ay nalinis at ligtas na, kung ipinaliwanag nila ang kahulugan ng pagtubos, kung itinatataas nila ang mga panalangin at inaawit ang tagumpay, ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano ka dapat kumapit ngayon? Dahil ang pahayag ay hindi ibinigay upang punan lang ang kuryosidad o gumawa ng mga schedule. Ibinigay ito upang patatagin ang mga mananampalatayang dumadaan sa pagsubok. At kung ang pag-unawa sa mga matanda ay nagpapalakas ng iyong pagtitiis, bawat salita ng pangitaing ito ay may kahulugan. Ngunit may isang mahirap na tanong na nananatili. Paano na ang mga matanda ay nakaupo na at koronado na sa langit kung hindi pa nagaganap ang pagkabuhay na muli? Sa pahayag Kabanata 4, sila ay nasa mga trono na, may mga korona na. Ngunit sabi ni Pablo sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17, ang mga namatay kay Kristo ay babangon sa kanyang pagbabalik. Isipin mo yun, mga tronong okupado na, mga koronang kumikislap na, habang ang iglesia ay naghihintay pa ng pagkabuhay na muli dito sa lupa. Dito, humihinto ang ilan at iniisip na baka ang mga matanda ay mga anghel. Parang ito lang ang paraan para maresolba ang tila banggaan ng panahon. Ngunit hindi matibay ang paliwanag na iyon kapag tiningnan mo ito ng mabuti. Ang mga kasuotan, ang mga koronang tagumpay, ang mga awit ng pagtubos, masyadong detalyado, masyadong partikular, at masyadong makatao para mapabilang sa mga anghel. Kaya dapat nating harapin ng tapat ang tensyon at pag-isipan ang tatlong posibleng paliwanag kung paano maaaring maging sila ang ipinakikita sa pahayag. Una, ang tinatawag na pre-tribulational view. Sa pananaw na ito, ang iglesia ay na-rapture, kinuha pataas, bago magsimula ang mga paghatol sa pahayag. Kaya, sa Kabanata 4, nang makita ni Juan ang langit na nabuksan, ang mga tapat ay nabago na at ginantimpalaan. Ang mga korona sa kanilang ulo ay tanda ng agarang gantimpala gaya ng ipinangako sa mga nagtagumpay. Ngunit ang paliwanag na ito ay nakasalalay sa isang tiyak na schedule na hindi kinikilala ng lahat ng tradisyon sa pananampalatayang Kristiyano. Ikalawa, ang representative view. Sa pananaw na ito, ang mga matanda ay tunay na nilalang, ngunit sila ay kumakatawan sa buong tinubos sa kabuuan ng panahon. 12 ang sumasalamin sa mga tribo ng Israel. 12 ang kumakatawan sa mga apostol at sa iglesia. Magkasama, bumubuo sila ng isang katawan, pinag-isa sa ilalim ng pangako ng Diyos. Hindi sila kumakatawan sa bawat individual na banal na literal ng nakaupo sa trono. Ngunit sila ay patutuo ng katiyakan kay Kristo kahit hindi pa lubusang nahahayag dito sa lupa. Sa ganitong paraan, ang kanilang presensya sa langit ay tumuturo sa isang kapalarang tiyak kahit hindi pa ganap na nakikita ng lahat. Ito ay kahalintulad ng sinasabi sa kasulatan na tayo ay nakaupo na kay Kristo sa kalangitan kahit tayo'y nasa lupa pa sa katawang may hangganan. Ikatlo, ang tinatawag na apocalyptic present. Sa mga pangitain sa buong kasulatan, madalas na ipinakikita ang hinaharap na tila nagaganap na ngayon. Ang isang tagpo ay maaaring magbunyag ng bukas gamit ang wika ng kasalukuyan. Sa Hebreo 12:22 hanggang 24, inilalarawan ang mga mananampalataya na nakarating na sa makalangit na Jerusalem kasama ang mga anghel at ang kapulungan ng mga nakatala sa langit. Sa Roma 8:30, sinabi ni Pablo na ang mga inaring ganap ay niluwalhati na rin, na parang tapos na ito. Ipinapahiwatig ng pananaw na ito na ang ipinapakita kay Juan ay ang hinaharap na pagluklok sa mga mananampalataya na isiniwalat
sa kasalukuyang panahon dahil ang mga apokaliptikong pangitain ay hindi sumusunod sa tuwirang takbo ng oras. Ipinapakita nila ang walang hanggang katotohanan kung saan ang panahon ay nagkakatagpo at lahat ng bagay ay pinagsasama-sama sa presensya ng Diyos, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na magkakasabay sa trono. Ang bawat isa sa tatlong pananaw na ito ay may iba't ibang paliwanag tungkol sa takdang panahon, ngunit lahat sila ay nagkakaisa sa pagkakakilanlan ng mga matanda. Sa bawat kaso, ang mga matanda ay nakaupo, koronado, nakadamit ng puti at umaawit ng awit ng mga tinubos. Ang layunin ng pangitain ni Juan ay hindi upang itala ang kasaysayan gaya ng kalendaryo. Ito ay upang ihayag ang katotohanan mula sa Diyos, kung ano ang totoo sa langit, kung ano ang ipinangako sa lupa, at kung ano ang lubusang sigurado kay Kristo. Kung ang mga matanda ay nakaupo na bilang isang hari pa ring bayan, hindi ito kalituhan sa panahon. Ito ay pananaw ng langit na nagbibigay liwanag. Ang mga matanda ay sulyap ng kung ano ang nagiging iglesia. Maging ito man ay mula sa isang ganap na hinaharap, simbolikong larawan o isang rapture na katotohanan. Ang takdang panahon ay nagsisilbi sa mensahe, hindi kabaligtaran. At ang mensahe ay kasing linaw ng pinakintab na salamin. Ang mga tinubos ni Kristo ay maghahari bilang mga pari at hari sa harap ng trono. Ang pangakong iyon ay napakatibay na ipinapakita na ng langit na ito'y tapos na. Napakatatag na nakita ito ni Juan na nangyayari na ngayon. Napakasigurado na kahit anong tanong tungkol sa oras ay hindi ito kayang pabagsakin. Ang pangitain ng trono ay hindi upang bigyan ka ng mga petsa. Ito ay upang ipakita sa iyo ang iyong kapalaran. Ipakita kung sino ka talaga kay Kristo. At kapag nakita mo ito ng malinaw, magbabago kung paano ka mamumuhay ngayon. Dahil kung ang mga matanda ay larawan ng hinaharap ng iglesia, bawat tapat mong desisyon ngayon ay humahabi ng puting kasuotang isusuot mo balang araw. Bawat nakatagong sakripisyo ay humuhubog sa koronang ihahagis mo sa harap ng trono. Bawat panalangin ibinulong mo, kahit iyong parang walang tugon, ay pumupuno sa gintong mangkok na ibubuhos sa takdang panahon. Bago pa man naisulat ni Juan ang pahayag, ang mga sulatin ng mga Hudyo mula sa panahon ng ikalawang templo ay nangangarap na ng makalangit na pagsambang may kaayusan at estruktura. Ang kontekstong iyon ay tumutulong upang makita natin ang mga matanda hindi bilang kakaibang bagay, kundi katuparan ng isang matagal ng pag-asa. Ngayon ay nakasentro at nabago ng korderong naghahari sa gitna ng trono. Mawala man ang pangitain, nagpapatuloy ang aklat ng pahayag, may mga tatak, trumpeta, salot at paghatol. Ngunit nananatili ang bilog ng 24 na matanda, nakaupo, may mga korona, umaawit. Ang kanilang presensya ay hindi isang palaisipan upang guluhin tayo. Ito ay mensahe mula sa Diyos upang pukawin ang ating puso, isang pangakong sapat upang hawakan tayo sa oras ng pagyanig. Nakita ni Juan ang mga matandang ito na nakasuot na ng puti, may korona na ng ginto at umaawit ng awit ng mga ligtas. Hindi sila inilagay doon upang magsimula ng debate sa teolohiya. Sila ay isang buhay na mensahe para sa isang nasasaktang iglesia. Paalala na ang pagiging tapat ay hindi na uuwi sa kamatayan, kundi sa kaluwalhatian. Ito ay nauuwi sa isang trono. Ang kordero na nagbukas ng selyadong kasulatan ay nagtaas ng isang bayan upang umupo sa kanyang tabi. At ang kanilang awit ay ang awit ng mga tinubos sa kanyang sakripisyo. Ibinalik mo kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo. Ginawa mo kaming mga hari at mga pari at maghahari kami sa ibabaw ng lupa. Ang mga salitang ito ay hindi malayong panaginip. Buhay na buhay ito ngayon. Sila'y umaalingaw-ngaw na, binabago na nila kung sino tayo.
Isinasalaysay na nila kung saan tayo patungo. Ito ang parehong pangakong sinabi sa iglesia mula pa sa simula. Sabi sa Pahayag Kabanata 1, Talata 6, sa Kanya na umiibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ginawang mga tagapamahala at lingkod ng Diyos at Ama niya. Ang mga matanda ay buhay na patutuo ng katotohanan iyon, nakaupo kung saan nagtatagpo ang pagsamba at katarungan, nag-aalay ng panalangin gaya ng usok na umaakyat, umaawit ng awit na di mabubura ng panahon, tinutulungan ng mga propetang maunawaan ang kanilang pangitain, at inilalagay ang mga korona sa harap ng Diyos na may walang hanggang pasasalamat. Itinakda kang makisama sa kanila hindi sa isang panaginip na hindi mararating, kundi sa isang kinabukasang tinatakan ng dugo ng kordero. Bawat tapat mong kilos sa katahimikan ay sinulid na hinahabi sa kasuotan mong darating. Bawat tahimik mong panalangin ay insensong naiipon sa mga gintong mangkok. Bawat pagkapit mo sa gitna ng kagipitan ay nagiging gintong pinadalisay para sa koronang isusuot mo. Ang mga trono ng mga matanda ay hindi malalayong simbolo. Ipinapakita nila ang pangakong tinanggap mo kay Kristo. Kung sila ay mga taong nagtiis at nagtagumpay, kung gayon ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi ang wakas ng iyong kwento. Ito ang apoy na humuhubog kung sino ka sa kawalang hanggan. Ito ang bigat na bumabagay sa boses mong aawit kasama nila. Ito ang init na pinadadalisay ang ginto na kikinang sa iyong ulo. Kaya itingin mo ang iyong paningin mula sa alabok na gustong panatilihan sa iyo ng kaaway. Hayaang tumaas ang iyong mga panalangin gaya ng kanila, gaya ng usok na umaakyat sa trono ng Diyos. Hayaang ang iyong mga gawa ay magpakita ng liwanag ng kasuotan na suot nila. Matutunan mo na ngayon pa lang ang mga salita ng kanilang awit habang naghihintay ka, habang nasasaktan, dahil balang araw, sa oras na tanging Diyos lamang ang nakakaalam, lalawak ang bilog, mabubuksan ang mga tarangkahan, at papasok ka sa iyong lugar, hindi bilang estranghero, hindi bilang panauhing walang karapatan, kundi bilang tunay na tagapagmana, bilang isa na nagtagumpay, bilang lingkod na buong pusong nag-alay ng buhay, bilang pinunong unang nagtagumpay sa sarili bago pagkatiwalaan ng higit pa. Hinihintay ka ng 24 na matanda, nakahanda na ang iyong lugar, nabubuo na ang iyong korona, hinahabi na ang iyong kasuotan sa bawat sandaling tapat kang namumuhay nang hindi nakikita. At kapag dumating na ang sandali, kapag lumampas ka na sa buhay na ito at tumingin sa trono gamit ang sarili mong mga mata, kapag ang puting kasuotan ay ipinatong na sa iyong balikat at ang gintong korona ay inilagay sa iyong ulo, mauunawaan mong lahat ay naging sulit. Bawat lihim na luha, bawat gabing umiiyak ka ng walang kasagutan, bawat laban na nalampasan mong walang ibang nakakaalam, bawat pagpapatawad na pinili mo kahit mas madali ang gumanti, lahat ng sandaling iyon ay bumubuo sa iyong awit. At sa sandaling iyon, ikaw ay yuyuko sa lupa gaya ng ginagawa nila, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa umaapaw na pasasalamat. Ilalagay mo ang iyong korona sa paanan ng kordero tulad ng ginagawa nila. Hindi dahil walang halaga ang korona, kundi dahil mas mahalaga siya kaysa saan mang bagay. At itataas mo ang iyong tinig kasabay nila, umaalingaw-ngaw magpakailanman. Ang korderong namatay ay karapat-dapat ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan, lahat ng karunungan, lahat ng lakas, lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian, at lahat ng papuri. Kung may isang bagay, sa kaloob-looban mo ang ginising, habang nilalakbay mo ang hiwaga ng 24 na matanda, huwag mo itong hayaang mabaon sa ingay ng buhay. Marami pang nakatagong katotohanan sa pahinaan ng kasulatan, naghihintay sa mga patuloy na naghahanap. Kaya manatili ka, buksan mo ang iyong puso. Lakaran mo ang makitid na landas na nasa pagitan ng kulog ng tinig ng Diyos at katahimikan ng kanyang presensya.
dahil ang mga matanda ay umaawit na. Ang kanilang mga mangkok ay puno na ng panalangin ng mga tapat. Nakatakda na ang kanilang mga trono at nakasulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Isa na lang ang natitira, ang kumapit ka hanggang wakas, na tumindig ka ng matatag sa gitna ng unos, na maniwala ka kahit parang tahimik ang langit, na sumamba ka kahit tinatangka ng dilim na patahimikin ang iyong tinig. Gawin mo ito at balang araw makakasama mo sila. Ang 24 na matanda ay hindi na magiging malalayong figura sa isang sagradong pangitain. Sila na ang magiging mga kasama mo, ang iyong walang hanggang pamilya, at magkasamang magkahawak kamay sa isang bilog na hindi na mababasag. Aawitin ninyo ang papuri sa Kordero magpakailanman at kailanman. Amen.